Nais ko rin ipahayag ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Ang iyong dedikasyon, sakripisyo, at walang kondisyong pagmamahal ay nagbigay sa amin ng lakas at inspirasyon. Ikaw ang aming takapagtanggol, guro, at tunay na kaibigan. Sa bawat pagkakataon na ikaw ay nariyan para sa amin, pinakita mo kung paano maging matatag at magbigay ng pag-asa kahit sa pinakamasilimuot na sitwasyon. Ngayon, sa iyong pag-alis, naiwan mo sa amin ng isang mahalagang aral na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa material na bagay, kundi sa pagmamahal at pagkalinga na ibinigay natin sa isa't isa. Ang mga simpleng bagay na iyong tinuro sa amin tulad ng pagmamalasakit at pag-unawa ay magsisilbing ilaw sa landas habang patuloy kaming naglalakbay. Habang kami ay nagdadalamhati sa iyong pag-alis, alam namin na ang iyong espiritu ay patuloy na magiging bahagi ng aming mga puso. Ang iyong alaala ay mananatiling buhay, hindi lamang sa mga kwento ng iyong buhay, kundi sa mga aral na iyong iniwan. Sa bawat tawa, luha at sandali ng pagmamahal, ang iyong presensya ay patuloy naming nararamdaman. Ngayon, Daddy, andito po kaming lahat magkakapatid. Gaya na lagi mong sinasabi nung ikaw ay nandito pa kasama namin na pangarap mo na magkasama-sama lahat ng mga anak mo. Hindi mo man makita pero alam namin na masaya ka na. Paalam, Daddy. Masakit man sa amin ang iyong paglisan, salamat pa din sa lahat na iyong binigay sa amin. Ikaw ay magiging bahagi ng aming buhay at ang iyong pagmamahal ay magbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Salamat po. Hello po, ako si Donly Valenton. Ako ay 10 years old. Panganay sa pangatlo. Tapos, ako lang po mag-isa. Ano pa sasabihin? Kwento mo yung ginawa ng daddy ko sa'yo. Inalaga ako ni daddy since 2 years old ako. Until I'm 10 and then How old are you now? 10. Tell stories about your daddy. Daddy always somehow me to hatted Ate Princess in school, everywhere. I always sama to Daddy everywhere they go, and Daddy always lakas like that. I'm shy. And then what to say? Bonding. Daddy always challenged me with the sports car. He's asking me if he see a sports car, what sports car is it? And then he's gonna ask to me, and then I'm gonna sagot to Daddy. It's a example. It's a GT86 like that. Thank you. Aayusin ko para hindi malaman ni nanay. Ini-spare ko si nanay doon sa mga problema niya na alam naman ninyo napakadami. So, ako lahat, hindi naman ako. May mga tao ko, palalakarin ko. Sige, ganon. Nasosolve ko. Madalas, nasosolve ko. Kaya siguro nawili.
Nawili siya sa problema. Masosolve naman nung ating ko eh. So, basta't may problema, ako ang tagasalo ng problema. Ako tagalakad. And to the point na nung si nanay malapit ng mawala, nung may sakit na si nanay, pinagbilin siya. Bahala ka sa kapatid mo. Nay, ang tanda-tanda na niyan. Tapos ang tigas-tigas pa ng ulo. Iiwan mo sa akin. Ayoko na, sabi ko. Tigas sa ulo. Hindi, tutulungan pa rin kita kahit wala na ako. Sabi ko, sige, basta. Paano ko malalaman tutulungan mo ko? Basta tutulungan kita. Tatay mo nga, pag tinutulungan ako, nalalaman ko eh. And then, the last na problema namin, no bail. Alam niyo kung gaano kabigat ang no bail. Kahit na may pambayad ka, hindi ka makakalabas. No bail. Sa kada dasal. At saka talagang nangako kasi ako kay nanay na kahit anong problema, ako bahala. So, sa kada dasal, naayos namin problema. Naayos namin yung judge at pinagbigyan kami na mas solve namin na yung no bail mawala. So, sabi ko, kinausap ko si Paolo, lalabas ang daddy mo, hindayin mo, iintrega ko sa'yo. Lalabas na siya. Nung lumabas siya, hindi niya alam na makakalabas siya kasi no bail eh. Nung nilabas namin siya, pagdating ko doon, sabi, Valenton, kunin mo gamit mo. Sakay agad. Sabi kasi nung nila, papuntahin mo sa abroad si Lito. Wala na siya dito dapat. Wala na siya dito. So sabi ko, sige po. Sabi ko gano'n. Wala naman siyang visa. Paano siya makakapag-abroad? So sabi ko kay Paolo, dalhin mo sa Bulacan. Dalhin mo sa Malolos. Nasa Malolos sila. So nung kinuha namin, nakaabang na si Paolo. Kinuha lahat yung mga gamit, kinarga namin sa sasakyan, ininrega ko kay Paolo. And from then on, si Paolo na ang in charge sa kanya. Paolo, thank you for taking good care of your dad. He's in good hands at yun nga lang, wala na siya. But binigay mo lahat ang para sa kanya. Thank you, Paolo. At sa pagmalasakit mo sa daddy mo. At from then on, naging smooth sailing na sila. With the number 1, with the number 2, number 3, number 4, number 5. Thank you. Kukwento ko po yung nung time na matapang si nanay nung araw. Ito, anecdote ni Sanse. Kasi magkalapit sila ng edad eh. Si Sanse, 3 years lang yata ang gap ng age nila ni Kuyang. So, nung bata si Kuyang nun, meron yatang sa pagkakasabi, parang nakakompromiso si nanay na magkokonsorte yata si Kuyang or magre-ring bearer. Hindi ko na matandaan between sa dalawa na yon. Ayaw ni Kuyang, masyado ang tangge. Hanggang mag-iyakan, nagpipilitan na napasubo na si nanay. Tapos hanggang sa parang matigas ang ulo, defiant, ayaw talaga. Sabi na hanggang sa dumating sa punto na uuwi na sa paluan. Parang ang sinasabi ata ni nanay habang pinapalo, tutuloy ka na bang magkonsorte or mag-ring bearer? Hindi kumikibo si Kuyang. Kaya yon isang kwan pa rin kay Dechi na mataas ang threshold ng kapatid ko pagdating sa pain. Hindi siya umaangal o hindi siya nagko-complain sa pain or pinapalo na ni nanay ng malakas.
sabi magkonsorte ka na or ring bearer ka na. Tapos, paulit-ulit yon, hindi sumasagot si Kuyang. Ang interpretation ni nanay doon, defiance. Parang defiant na, ayaw sumagot, pinasasagot, ayaw sumagot. Palo pa rin ang palo. Tapos si Sanse umiiyak na, nanununo doon sa isang tabi. Siguro si Sanse hindi na makaya yung paluan. Ayaw pang gumibo ni Kuyang. Susunod na daw po. Sabi, yun ang pagkakasabi ni Sanse. Tama ba yung recollection ko, Ateng? Or, opo daw po. Yun, ang actual na oo, mataas ang threshold talaga ni Kuyang pagdating sa pain. Paluan. I think nung one time yung sa dinukot yan nung one time nung may edad na siya ng isang grupo, hindi namin makita for 2 weeks, 3 weeks yata. Nilakad nila si Kuya Jun, tsaka si Jun Roque. Nung mauwi dito si Kuyang puro pasa yung braso, kamay, binti. Walang, parang sa loob ko, nagagalit ako, naghihimagsik ako. Gusto ko resbakan, or ano bang magagawa ko dito? Kapatid lang ako na parang naawa ako kay Kuyang doon na marami siyang tama. May paso pa yata na sigarilyo Pero nilakad nila Kuya Jun yun, si Kuya Jun, tsaka si Jun Roque. Tama ba? After 3 weeks, lumitaw? Or more than 3 weeks pa. Mataas ang threshold talaga sa pain. Ni Kuyang. Tapos nung natatandaan ko nung elementary ako pumasok ng fraternity yun sa fraternity, may hazing po dun Beta Sigma. Muwi si Kuyang ganun din, pasang-pasa, kulay violet yung binte sa hazing ng fraternity. Yung bahay namin ito, paakyat na ng hagdan. Siguro sa sakit nung hazing, hindi na niya kayang umakyat ng hagdan. Sa batang isip ko nakita kong hindi siya umiiyak, hindi siya nagrereklamo. Ang ginawa niya, may sopa kami dito na yung bulaklaking sopa nung araw. Dito na lang siya natulog at saka padapa. Kaya kitang-kita ko lahat ng mga blue yung binti ni Kuyang nun. Sabi ko, ano kaya nangyari? 12 years old lang yata ako nun. Hindi makuhang makaakyat ng pagdan pataas papunta sa kwarto niya. Napakatibay sa yung threshold niya sa pain. Sabi, parang may anecdote pa si Doktora, napukpok yata ng bote sa ulo. Tama ba, Doktora? Naginamot mo sa PJG ba o sa General Hospital sa Bitas? Yun, napansin ko talaga kay Kuyang yung mataas ang threshold sa pain. Tapos, which results to siguro, doon din yung mga problema sa buhay, dagok sa buhay, or meron siyang stumbling block kung along the way sa journey niya sa buhay, may mga pagilid, hindi siya makadiretso ng travel niya, yung journey niya sa buhay. Yun ang maganda sa kanya, positivity pa rin. Positivity, siguro nakuha ni Paolo despite na may problema nga sa buhay. Yung light-hearted niya, tama yun. Yung kay Dechi, light-hearted nga si Kuyang. Pangisi-ngisi lang yun. Pagka sinita mo yung namang kalokohan nangyari o ba't nagkaroon ng aberya or parang may problema na naman si nanay, ganun na pero
ngisi lang siya, pangiti-ngiti. Mataas ang, matiis siya sa pain. Bago po, gusto ko lang pong magsabi ng tula. Ito po, sinulat ko ng time na pero sa mga nagmamahal sa kanya, ito lang pong na reach out to God in times of trials and tribulations in our lives, in times of sorrows and things. So, they say that God gives us obstacles that our hearts can take. I feel as if though I'm falling apart, like a twig on a branch about to break. I know that God is good, so I fight to stay strong, knowing that He'll guide us out of darkness, believe that He's there beside us to help make right the things we've done wrong. For God creates miracles, even things we cannot see with our eyes. Just the breath we take each moment of every day is a blessing hiding in disguise. Healing all the broken-hearted, the best way God thinks He knows we can handle. He is that light that glistens when the sun rises, the flame that continues to burn on a candle. He is that hope that leads the way when we think we've reached the end, the faith that holds strong inside us, that does not budge, that does not bend. He is that beauty that outshines the ugliness that this world blinds us to see, the answers to all our questions, the peace for all humanity. You see, the truth is, God gives us all these trials and obstacles in life that we cannot take, so we can turn to Him on those times of sorrow, believing and having faith in God that He's there beside us to help light our way out of a storm and bring a brighter tomorrow. Don't forget, pray na lang natin si Daddy. Pray na lang po natin siya. Maikli lang po ang kukwento ko kay Daddy. Nung panahon po na college ako, may nangyari po sa buhay ko na yun po na nagkaroon kami ng anak na maaga ni Dechi. So, umiiyak po ako nun. Naglalakad kami ni Daddy. Sabi ko kay Daddy, Daddy, bakit naging mabait naman ako nung bata ako, nung nag-aaral ako mabuti. Tapos, minsan lang ako nagkamali. Bakit nagagalit sa akin lahat? Sabi niya, ganun daw talaga yung buhay. Kahit na marami kang ginawang tama, minsan ka lang magkamali, yun yung matatandaan ng mga tao. Kaya mula po nun, pinipilit ko na laging tama ang mga ginagawa ko. So yun po, gusto ko lang pong ikwento yun. Bilang ama, si Daddy, maraming naituturo sa amin. Hindi lang halata kasi masayahin siya, pero malawak po siya, magaling magpayo, magaling mag-isip. Ayun lang po.
Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagpunta ninyo dito. Kami pong dalawa ni Lito ay elementary pa lang po, magkaklase na kami. Magmula po nung grade 2 hanggang sa makatapos kami ng elementary, kami lagi yung magka-partner. Lagi kaming pinagpa-partner ng teacher namin at lagi rin kaming hinaharot ng mga kaklase namin. Kaya siguro kami lagi akong inaasar. Ang tawag niya sa akin, OA. Kasi iyak ako ng iyak. Lagi naman niya akong inaaway, yung ginagalit. Tapos iiyak ako, tapos sasabihin na naman, OA daw ako. Tapos nung high school na kami, hanggang sa nag-graduate na kami ng elementary, nag-high school na kami, siya nasa seminaryo. Ako naman nandito sa high school. Nung nandito na kami sa high school ako, siya nasa seminaryo. Sa service ako sa simbahan, nagtuturo ako ng mga dasal sa mga bata. Siya naman, naghe-help sa simbahan. Lagi naman silang nandun sa simbahan dahil seminarista nga siya. Ako naman, nandun din dahil nga nagtuturo ako ng mga dasal sa mga bata. Ngayon, lagi ulit kaming nagkikita. Ngayon, nung nagkikita kami, friend lang kami. Hindi kami, pinagkagusto, ganon. Pero siguro na-develop na hinahanap mo yung pambibwisit niya sa'yo, ganon. Tapos, si Lito, pag kami mga swimming, magkakasama kami. Ngayon, nung mga third year na kami, hindi naman ako ang nililigawan niya. Iba naman ang nanliligaw sa akin, yung kasamahan niya sa seminaryo. Siya naman, kaibigan ko lang siya, pero lagi kaming magkasama. Pagkatapos, yung nililigawan niyang iba, ayaw naman daw sa kanya, pero gusto rin naman pala. Tapos, ang ginawa ko, ako naman, kasi lagi na kaming nagiging mag-close tuwing weekend. Ngayon, ang ginawa ko, kasi nga nagiging close na ako sa kanya, umiwas na ako. Ngayon, nung umiwas na ako sa kanya, nung pala, siya din, gusto na pala niya ako. Ngayon, nung siya sa akin nagsabi na niligawan na niya ako noong time na yon, nung kung kailan lumalayo ako sa kanya. Pagkatapos, magkasama na nga kami. Ngayon, nahiya naman ako doon sa kaibigan ko na nililigawan niya, na para wag niyang malaman na kami naman pala, dahil ayaw kong sabihin na sinulot ko siya, ganon. Pagkatapos nung kami naman dalawa, palagi na rin kaming nagkikita. Ngayon, nung college na kami, nagkasama na kami doon sa Manila. Tapos lagi na kami magkasama. Kasama ko yung ate ko. Siyempre, pag lagi kaming magkasama noon, siyempre, libre. Tapos, nung pala, nawala na lang bigla kasi nabuo na si Paulo. Nung second year high school, college na ako.
Tapos, ang ginawa naman nila nanay, ang ginawa ko, nung malaman ko na, na natakot na ako sa ate ko. Kasi, mapapagalitan ako. Ginawa ko, hindi ako umuwi. Hindi na ako umuwi. Nagtago ako. Tapos, hinahanap naman pala ako ng ate ko. Tapos, ayoko nang umuwi. Nagpunta ako sa kaibigan ko. Tapos si Lito naman, alam na niya na sinabi ko na sa kanya na buntis na ako. Ang ginawa naman niya, nabalitaan na nung dito sa Talavera na na siya, na nagtana na daw kami. Pero siya, kinuha naman siya dun sa Manila, nila Kuya Jun yata. Kinuha siya sa Manila para dalhin dito sa Talavera dahil ayaw nila na kami magsama. Ngayon, inuwi siya dito. Pero nung inuwi siya dito, tumakas pa rin siya para balikan niya ako. Tapos, noon na nag-umpisa, nung binalikan niya ako, kasi balak namin talaga na umalis na, pumunta kami ng Baguio. Nung pa lang kami talaga magtatanan, naunahan na ng balita. Di tinuloy na namin. Pagkatapos nun, nung tumakas yata si Lito galing dito, tumakas siya pabalik sa Manila. Nag-expressway, tumalon na daw, sabi ni Kuya Jun, kasi hindi ko na alam yun Pero binalikan niya ako. Doon ko nalaman na talagang mahal niya ako at pinalikan niya ako. Tapos, ayun, nagsama na kami pero ayaw kaming tanggapin ni nanay. Ayaw kaming tanggapin dito. Hanggang sa pumapanik kami, lahat na ng Monsignor, lahat na ng pare, kinausap namin para tulungan kaming ipanik kami pero ayaw kami talagang tanggapin. Kasi ang nasa isip ko, ayaw nila sa akin. Nung pala, bata pa lang kasi talaga ako, 17 pa lang Sino ba naman ang may gustong may anak na payagan na mag-asawa yung anak kaagad. Pero ang nasa isip ko noon, basta, itutuloy ko yung anak ko. Lahat sila, pinipigilan ako. Pero itinuloy ko pa rin. Kaya yun lang naman ang aking desisyon na tama pala. Dahil yung anak ko lumabas si Paulo ng mabuting tao, mabuting bata. At pagkatapos nun, nagsama kami ng maayos sa 1 taon. Magsama kaming masaya. Pero after nung 1 taon, nabarkada na. Nabarkada na siya. Mapakabait nga sa mga barkada. Kaya, syempre, laging bida siya. At para laging sikat, may chicks. Ayun, kaya nagkaroon na ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Kaya, ewan ko ngayon kung siguro masaya na siya. Sabi ko po naman sa kanya, huwag mong aaidulin yung tatay ko. Sabi kong ganun sa kanya. Pero in-idol niya. Kaya, Lito, ito na yung mga anak mo, nandito na lahat. Sana matahimik ka na at magkita na lang tayo uli at magsama sa kahuling sandali. Nagpagawa nga po pala ng libingan yung aking anak. Sabi niya, hindi man daw kami nagkasama ngayon,
magkakasama rin daw po kami sa huling sandali. Kaya pinagawa niya yun para magkasama-sama kaming lahat. Maraming salamat po. Yung po ang kwento ng buhay namin. Pero mabait na tao po siya. Kaya nga, minahal ko. Salamat po. Masasabi ko lang kay Daddy Lito, every time na nagkikita kami or nagkakaroon kami ng family gathering, masiyahin siyang tao. And based din sa pagkakakilala ko sa kanya, maalaga siya sa mga anak niya. And si Pao, lagi yan, nagpupunta siya sa daddy niya. So, minsan, pag may mga, lagi silang, napaka-cool nilang mag-ama. So, pag nakikita ko lang, aside sa nagiinuman sila parate, yun yung bonding nila, tapos yung mga pag-uusap nila, nagiging light, no? So, yung, maski na may mga mabigat na problema, kunyari kami, si Pao, pag pinuntahan niya yung daddy niya, nagkakausap sila, parang nagiging magaan. Kaya nga sabi ni Pao, magaling siyang magpayo. So, hindi man direct to the point. May mga halimbawa siya na nasosolve lahat. And ganun din, I think iyon po yung isa na sa namanan ni Paolo. Maski na gaano ka man kabigat yung mga pinagdadaanan, nagagawa natin na natitake ng lightly. Hindi ko ma-explain pero yung hindi yung maski na bagsakan ka nun. May mga feeling na ganon, may mga times na ganon na sobrang hirap. Pero napapagaan. So, yun yung siguro isang attitude or characteristic na nakuha ni Pao kay Daddy Lito. Yan. And mula dati rin, una pa lang, na minsan nagkakabiroan yung mga parents ko. Noon po nung college kami, parang pareho ni Mami Ninya. So, nung sinabi niya kay Daddy Lito, nagpunta na po yung sila Daddy, saka sila Tita Baby, sila Tita Evelyn sa amin, sa bahay. Yung daddy ko po kasi stricto. Magagalitin siya. Nung nakita sila Daddy dito. Sila Daddy, nakatawa siya, na magaan, natutuwa sila na magkakaanak na kami. Eh, yung dati ko, stricto. Tinanong, bakit po ganyan? Anong nangyari? Mga ganyan. Tapos si Daddy dito, sabi, kala ko po, nagjo-joke lang si Pao eh. Kumawat ako. Ako, lalo nagalit yung daddy ko. Pero, ayun. After naman nun, nung mga, natutuwa rin ako na after all these years, no, marami kaming mga bonding na nagkakasama sila, nagjo-join yung mga families namin. This year, nakakatuwa kasi marami kaming labas na magkasama yung family ko at saka family ni Pao. So, yun, nakapag-babanding kami. Nakakapagtawanan na sila. And siguro na-imbibe na rin ng daddy ko, bumait na rin yung daddy ko. At naging masiyahin na rin siya, lalo na pagkasama sila Daddy Lito. Ayun. So, tumatawa sila ate. So,
every time din na nakikita kami, very light, no? So, masiyahin talaga si Daddy. Tapos pag every New Year, sa kanila kami. So, Christmas sa parents ko, pag New Year, we make it a point na pinupuntahan namin si Daddy. Kahit nasan siya. Nandito, nasa Pampanga, nasa kung saan. Basta, January 1, magkakasama kami. Tapos, lagi siyang abala. Talaga, nagluluto siya. Kahit na ano pa yan, basta magluluto siya. Sama-sama kami. Ganun lang, whole day na kumakain. Yun. Hindi siya masyadong madaing eh. Kaya nga itong huli, nagulat lang kami na siguro tinitiis niya. Siguro matagal na niya meron siyang nararamdaman. Pero hindi siya nagsasabi. Hindi siya magsasabi hanggat kaya niya. Kaya niyang tiisin. So, eto, nung nagpadala na siya, ayun nga, meron na nga palang problema. Pero hanggat kaya niya, hindi siya magsasabi. So, I will remember him that way na saka yung talagang nakikita ko yung pagmamahal niya sa lahat ng mga anak niya. Yung napaka-cool niya. So, bawat isa sa kanila, nabigyan niya ng attention, nabigyan niya ng pagmamahal. And I'm sure na feel yan ng lahat ng mga anak niya. We gather here today, despite with heavy hearts, we would like to remember his smiling face, his light and joyful attitude, his love for everyone and for his children. We thank you for the gift of his presence, O Lord, for the love he shared, and for the memories we now carry with us. We pray that you welcome him into your eternal kingdom, where there is no more pain or sorrow, only peace and joy in your presence. Grant him rest and eternal life with you, where his soul may find everlasting comfort and love. Lord, comfort those of us left behind, especially his family. Help us to lean on you in our grief and fill the emptiness in our hearts with your divine peace. May we always cherish the lessons and love of Daddy Lito and carry them forward in our lives. We trust in your presence, in your promise of resurrection, that one day we will be reunited with our beloved in your glorious presence. So we ask this in the name of your Son, Jesus Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. And let perpetual light shine upon him. May his soul and the souls of all the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat po sa lahat. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight.
place to question. Only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight.
Sa mapagpala at mahabaging kamay ng Diyos, ating ipagkatiwala ang ating minamahal na si Pascualito Laksamana Velenton. Idalangin din po natin ang kanyang mga mahal sa buhay na kanyang naiwan upang sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, sila'y makatagpo ng lakas at pag-asa mula sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ilalagay ang mga simbolong Kristiyano sa labi ng ating kapatid na si Lito. Sa binyag, ang ating kapatid na yumaoy sinuotan ng damit pambinyag, tanda ng kanyang muling pagsilang kay Kristo at dakilang karangalan ng anak ng Diyos. Ilalagay ang puting pantakip na ito, tanda ng pananatili ng wagas na pag-ibig ni Kristo hanggang sa kabilang buhay. Maging tanda dinawa ito ng kanyang muling pagsilang sa buhay na walang hanggan. Amen. At ngayon po, ang banal na kasulatan, ang Biblia. Sa buhay, si Lito ay nagnilay-nilay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ngayon nawa ay batiin siya ni Kristo ng mga salitang nagbibigay, buhay na walang hanggan. Halina at pumasok kayong mga pinagpala ng aking Ama. Ngayon po ilalagay ang krusipiho. Sa binyag, si Lito'y tumanggap ng tanda ng krus, naway makibahagi siya ngayon sa tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. At ngayon po ang bulaklak. Ang bulaklak ay sagisag ng pagmamahal ng pamilya sa ating mahal na yumao. Aawitin ng Panginoon, maawa ka. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong pag-ibig na makapangyarihan upang si Lito na aming ipinagdadalamhati sa biglang pagpanaw ay tangkilikin mo at gawing katambal sa iyong kaluwalhatian sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang mga matuwid ay nasa kamay ng Diyos, at di sila makararanas ng kamuntimang pahirap. Sa akala ng mga hangal, ang mga matuwid ay namamatay. Iniisip nilang ang kamatayan ay kapahamakan, at ang pagpanaw nila ay tuluyang paglaho. Ngunit ang totoo, sila'y nananahimik na. Bagamat sa tingin ng tao, sila'y pinarusahan. Ngunit ang totoo, sila'y nasa buhay na walang hanggan. Ang kaunting pagtitiis nila ay tutumbasan ng malaking pagpapala. Napatunayan ng Diyos na sila'y karapat-dapat, sila'y kanyang sinubok, tulad ng ginto sa tunawan. Kaya't sila'y tinanggap niyang parang handog na sinusunog. Pagdating ng panahon para gantimpalaan ang mga banal, magniningning silang parang ningas ng nagliliyab na dayami. Sila ang mamamayani sa mga bansa sa daigdig, at ang Panginoon ang maghahari sa kanila magpakailanman. Ang mga nagtitiwala sa Kanya ay makaunawa sa katotohanan ng Kanyang pamamaraan. At ang mga naging tapat sa Kanya ay mamumuhay na kasama Niya sa Kanyang pag-ibig, sapagkat Siya'y mabuti at manawain sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi magsalita,
at hindi rin makakita mga matang sadyang-sadya, at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang gawang ilong nila. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Laging buhay ang pag-asa, patuloy ang pananalig. Bagamat ang aking sabi, ako'y ganap ng nalupig. Bagaman at ako'y takot, nasasabi ko kung minsan, wala kahit isang tao na dapat pagtiwalaan. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Panginoon, naririto, akong inyong abang lingkod, yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Sa piling ng poong mahal, ako'y laging mamumuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat at makinig sa homilia. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po naman. Mga minamahal na kapatid, every time na mag-homily po ako sa kapatid natin na nauna ng tinawag ng Panginoon, ang tinatanong ko po ngayon, ano ang edad? Dati-dati tinatanong ko po, ano ang ikinamatay? What happened? Ano ang reason? Pero this time, dumating na po yung panahon, ang tanong ko na palagi, ano ang edad nung pumanaw? Kaya every time po, bago ako tatayo, bago ako magmamas, bago ako sisimulan yung homily, tinitingnan ko po yung record. Ano ba ang edad nung namatay? If I'm not mistaken, ang edad po ni Kuya Lito ay 66. Tama po ba yan? Tama po yan, 66. Bakit po dati ang tanong ko anong dahilan? Ngayon na bago na, siguro sa tagal na rin po, ang tanong ko na ano ang edad? Kasi po, kapag naririnig ko, nalalaman ko yung edad, the more I am able to appreciate life. And whether you like it or not, for 66 years, kahit alam ko malungkot tayo dahil isang minamahal ang pumanaw, my dear brothers and sisters in the Lord, ang akin pong paanyaya, magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat those 66 years are blessings from the Lord. Amen. Kaya sa pagkakataon pong ito, yun ang tingnan natin. Let us focus on the gift. At ito ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Natitipon tayo ngayon para parangalan ang ating kapatid na pumanaw, para ihatid sa uling hantungan na ating kapatid na pumanaw, at siyempre po, higit sa lahat, para siya'y ating alayan ng ating mga dasal. Ang lahat ng ito ay ginagawa natin dahil nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat ang buhay ay palaging biyaya ng Diyos. Amen. Dahil dito, mga minamahal na kapatid, kahit alam natin, naroon ang kalungkutan, alam natin, mas mabuti ang plano ng Diyos. At yung plano ng Diyos na yon, that is common for all of us. We all have the same story. And the story goes this way. One time, you were born, and in another time, you will die.
Ang maganda po dito, when you were born, it was God's time. When we die, also, it is God's time. Kaya ang napakaganda po nito, kung sino ang nakakaalam, only God knows when you were born. And only God knows kapag tinawag tayo. Ang pinakamaganda po dito, mga minamahal na kapatid, whether you like it or not, come to think of it, ang pagkamatay ni Kuya Lito is God's time. Amen. And my dear friends, brothers and sisters in the Lord, when we say God's time, mga minamahal na kapatid, wala na pong hihigit pa doon. Sapagkat when we say it is God's time, ang ibig sabihin po nito, that's the best time for Kuya Lito. Amen. No more questioning God. No more asking why. Why now? Bakit Panginoon? But we simply accept, since this is God's time, we believe this is the best time for Kuya Lito na makapiling siya ng ating Panginoon. Amen. Kaya nga po, in the end, we will all meet the Lord. But the point is this, isang aral na pinapakita sa atin ng Kuya Lito right at this point in time. Life belongs to God and to God alone. And only God knows. And all that we can say, all that we can do is to be able to express our thank you, Lord, for the gift of life we receive through Kuya Lito. Salamat sa Diyos sa biyaya ng buhay. Salamat sa Diyos sa biyaya ng maraming pagkakataon. Salamat sa Diyos for 66 years. Salamat sa Diyos, lahat ito ay biyaya ng Diyos. Kanya-kanya tayo ng kwento. One time, we were born. At nabuo po yung ating kwento. Pero one time, tatawagin din tayo ng Panginoon. Was it a beautiful story pag binalikan natin? Yes. It is always a beautiful story of life. Not perfect, but always a beautiful story. Sapagkat, whether you like it or not, kapag ang isang tao pumanaw, ang unang pinagkukwentuhan po natin ay yung kabutihan ng taong pumanaw. Because that proves to us na ang buhay na bigay ng Diyos ay magandang buhay. Amen. Salamat sa Panginoon sa biyaya ng magandang buhay. Hindi perfect, subalit palaging maganda sapagkat this life is always a life connected to our God. Amen. Mga minamahal na kapatid, purihin, pasalamatan natin ng Panginoon sa biyaya ng ating buhay. At sa huling pagkakataon, tayo pong lahat, parangalan natin ang ating minamahal na si Lito. Bigyan natin siya ng masigabong palakpakan. Mga kapatid, sa taimtim na paghahain ng mga kahilingan para sa yumaong si Lito at gayon din sa simbahan, para sa kapayapaan sa sanlibutan at para sa ating kapakanan, sa bawat panalangin atin pong isasagot, Panginoong maawain, kami ay iyong dinggin. Tayo pang lahat. Panginoong maawain, kami ay iyong dinggin. Upang ang sambayanan, Kristiyano at makapanatiling matibay sa pananalig at pagkakaisa, lalo na sa panahon ng trahedya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong maawain, kami ay iyong dinggin. Upang ang mga yumao sa biglaan dahil sa sakuna, karamdaman at digmaan ay magkamit ng kapahingahan walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong maawain, kami ay iyong dinggin. Upang ang yumaong si Pascualito na biglaang pumanaw ay pagkalooban ng palagiang pakikispamuhay sa pamamahinga sa piling ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong maawain, kami ay iyong dinggin. Upang ang pamilya at mahal sa buhay na naiwanan ng yumao, nating kapatid na si Pascualito ay makatanggap ng maluwalhati at may pagmamahal sa kanyang pagpanaw dito sa lupang ibabaw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong maawain, kami ay iyong dinggin. Upang ang kalooban ng lahat ng namatayan ay maging bukas sa malayang maihain na sa Diyos,
ang pagpanaw ng mahal nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong maawain, kami ay iyong dinggin. Upang lahat tayong nakakatipon ngayon ay maging laging handa sa anumang sakuna at pagsubok na dumating sa ating buhay bilang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong maawain, kami ay iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, ang aming pagsamo at dalangin naway makapagdulot ng kapahingahan sa lahat ng mga pumanaw upang sa kanilang pamamaalam sa lupang ibabaw ay makarating sila sa langit na kanilang tunay na tahanan sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo, Tumayo Panginoong po ang ating lahat. paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang paghahaing aming inihanda upang ang lingkod mong si Lito ay magkamit ng pinakamimithi niyang kapatawaran at lumigayang lagi sa piling ng mga banal, sa pagpupuri kailanman sa iyong kadakilaan, sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Lahat ay kanyang tinubos at binubuhay niyang lubos ang iyong mga kinukupkop sapagkat siya ang buhay at pagkabuhay ng tanang nagsiyaw at pumanaw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco naming Santo Papa at ni Sofronio naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Pascualito na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ng kanyang esposong si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Isidro Labrador, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, kaysa ng banal na Espiritu, lahat ng papuri sa iyo, Amang dakila, ngayon at magpakailanman. Tayong lahat ay inangkin ng Diyos bilang kanyang sariling mga anak. Kasama si Lito nung siya'y binyagan. Ngayon ay awitan natin ang Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Sa gitna ng ating pagluluksa, bayaan nating dalawin ang ating mga puso ng kapayapaan mula sa Panginoon. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo. Tumayo po ang lahat. Ama naming mapagmahal, inilagak ng iyong anak sa amin ang pabaong pagsasalo sa banal na piging. Ipagkalobong si Lito ay makapakinabang sa hapag ni Kristo sa kabilang buhay. Sa pamamagitan na rin ng anak mong mahal, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manyari po. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan, nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Malilimutan ba ng ina ang anak na galing sa kanya? Sanggol sa kanyang sinapupunan, kailan ba'y matatalikdan? Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang tangan, hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di pababayaan.
Hindi kita malilimutan, kailan may di papapayaan. Hindi kita malilimutan, kailan may di papabayaan. Ikaw ang bigay ng may kapal, tungkol sa aking dasal, upang sa lahat ng panahon, bawat pagkakataon, ang ibigin ko'y ikaw. Ikaw ang tanglaw sa aking mundo, kabiyak nitong puso ko. Wala ni kahati mang saglit na sa'yo'y may hahatid, ngayon at kailan may ikaw. Ang lahat ng aking galaw, ang sanhi ay ikaw. Kung may bukas mang tinatanaw, dahil may isang ikaw. Kulang ang magpakailanmanan. Upang bawat sandali ay, upang mulit-muli ay ang mahalin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Isang taus-puso at lubos-lubos na pasasalamat sa inyong lahat nang nakiramay sa aming pamilya sa pagyaw ng aming kapatid, si Pascualito Laksamana Valenton, na si Lito sa ating lahat. Hindi po kayang suklian ng salita ang inyong kabutihan ipinadama sa aming pamilya sa gitna ng aming kalungkutan. Sa mga nag-alay ng mga panalangin, sa mga nag-alay ng bulaklak, sa mga nagbahagi sa amin ng magagandang salita para maibsan ang aming kalungkutan. Maraming salamat po. Asahan po ninyong hindi namin makakalimutan at laging aalagaan ang pagmamahal na inyong pinadama sa amin. Muli, maraming salamat. Maraming salamat din po
sa mga kaparian ng Diocese of Cabanatuan and Diocese of San Jose, sa mga kaparian na napakalapit sa aming mga puso. Sa aming pura paroko, kay Father Onet Mangahas, sa pangalawang Pangulo, kay Father Cesar Bactol, sa aming dating Paris priest, sa ating dating Paris priest, si Father Aldrin Domingo na nasa Gapan na ngayon, Basilica of Nuestra Señora Divina Pastora, kay Father Michael Veneracion na naging dati din nating Kura Paroko, kay Father Ariel Musngi, dati din nating paroko, parish priest na nasa Saragossa na ngayon, kay Father Joel na dati din nating parish priest na nasa Cabanatuan Seminary, Maria Assumpta Seminary, kay Father Bill Villabisa, kay Father Macoy Grospe, kay Father Bonnie Flores, pareho silang Diocese of San Jose, at kay Father Ray Nicolas. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa pagtungo niyo sa pakikiramay sa aming ama, aming mahal na si Pascualito Simanang Valenton. Daddy, salamat po sa lahat ng tinuro niyo sa amin, kabutihan, at inyong pag-aalaga sa bawat isa sa amin. You will always have a part of us in our life, and I thank God for you every day. That at some point in my life, I was able to meet you. So, may you rest in peace, Dad. We love you. Ang pamilya po namin, ang pamilya Valenton, sa ngalan po ng pinakamatanda sa amin na si Tito Jun Valenton, sa lahat po ng aking mga kapatid at mga apo, na ito was pusong nagpapasalamat sa lahat po ng mga taong nandito ngayon. Salamat po sa lahat ng sumama at tumulong sa panahon ng aming pagdadalamhati sa pagkawala ng aming ama na si Lito Valenton. Salamat po sa Pamilya De Leon, Pamilya De La Peña, Pamilya Salazar, Pamilya Alberto, at sa lahat ng aming mga kamag-anak, sa lahat ng aming mga kaibigan at mga kaibigan ni Daddy na nakiisa sa selebrasyon ng kanyang buhay. Ang buhay po ni Daddy ay maihahantulad sa isang kwento sa Biblia. Ito ay kwento ng isang makasalanang babae na lumapit kay Jesus nang siya ay dumalaw sa Bethany. Ang babae po ay iyak ng iyak at humahalik sa paanan ni Jesus at nilalagyan po ang paan ni Jesus ng mahaling pabango. Ang sabi po ng marami, kilala ba niya ang babaeng yan na isang makasalanan? Bakit tinahayaan niyo na lapitan siya nito at lagyan ng pabango? Narinig ito ni Jesus at sinabi, "Why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them anytime you want.
but you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Truly, I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. Si Daddy Lito ay kagaya ng babaeng ito. Hindi siya mayaman. Wala siya masyadong pera. Hindi siya perpekto. Wala siyang maraming ari-arian at mga material na bagay na hinahangad ng mga tao. Ngunit kagaya ng babaeng ito sa Biblia, ang mayroon si Daddy ay totoo at buong pusong pagmamahal. Yan ay pinadama niya sa amin, na mga anak niya, kanyang mga apo, mga kapatid, mga kamag-anak, mga kaibigan, sa bawat taong kasama niya. Sa tuwing may nagtatanong sa akin, anak ka ba ni Lito? Alam mo, napakabait ng daddy mo. Lagi ko sinasabi, opo, anak po ako ni Lito. Kahit kailan po, hindi ko kinahiya. Bagkus, buong puso ko pong pinagmamalaki na sabihin na anak ako ni Lito. Bagamat hindi siya sagana sa buhay, siya ay naging mapagmahal, mapagbigay, at totoong tao kung makisama. Ngayon po, sa paghatid namin kay Daddy, sa kanyang huling hantungan, ako po, kasama ng aking mga kapatid, muli at hanggang sa huli, buong puso po naming pinagmamalaki. Anak po kami ni Lito Valenzuela, isang napakabait na tao. Maraming salamat po. Mga kapatid, bago natin ihatid sa huling hantungan si Lito, pag-ukulan natin siya ng huling pamamaalam. Ipahayag natin ang ating pagmamahal sa Kanya, tanggapin natin ang maluwag sa kalooban ng Kanyang pagpanaw, at umasa tayo na makikita-kita muli sa piling ni Jesus. Doon ay wala ng dusa, kalungkutan at kamatayan, kundi ang mamamayani ay lubos na ligaya at buhay na walang hanggan. Atin pong itutugon ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Tayo pong lahat. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Mga anghel, mga banal, lahat kayong nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa iyo sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanman ay pagkamitin ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo si Lito na pumanaw na sa buhay na ito. Huwag mo siyang pababayaan at pamalagayin mo siyang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanyang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, dala ng kanyang kahinaan at karupukan bilang tao. Subalit sa kanyang pananampalataya, sa lahat ng pagmamahal at paglilingkod at kabutihan, gantimpalaan mo siya ng makasandaan. Manatili nawa siyang maligaya sa iyong piling kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Paalam sa iyo, kapatid na pumanaw.
mapasapiling ka nawa ng poong may kapal. Ang pagpapala ng Diyos ay baunin mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa paraiso makikitang muli tayo. Samahan ka nawa ng lahat ng mga banal at mga anghel. Kahit na may nauna, tayo rin ay magsasama upang lagi tayong lumigaya sa piling ng Diyos Ama. Amen. Muli po sa ngalan ng parokya ni San Isidro Labrador, sa ngalan po ni Bishop at kami pong mga kaparian na naririto, muli po ang aming taus-pusong pakikiramay sa lahat po ng naiwan ng ating minamahal na si Lito. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, ihatid natin si Lito sa kanyang huling himlayan, taglayang pananampalataya na si Kristo ang ating buhay at kaligtasan. Salamat sa Diyos. Inanyayahan po ang pamilya sa pagbabasbas. If I had only known the last time would be the last time, I would have put off all the things I had to do. I would have stayed a little longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. 'Cause there's a wound here in my heart where something's missing, and they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased, and knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down,
Is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now? I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Oh, but now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all 1,000,000 miles away. The only scars in heaven that won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, even as the tears fall down, is that the only scars in heaven, yeah, are on the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on in all the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun, I'll fight this fight and this race I'll run, until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven won't belong to me and you. There'll be no such thing as broken, and all the old will be made new. And the thought that makes me smile now, and even as the tears fall down, is that the only scars in heaven are on the hands that hold you now. Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me in your love, why you never let me go. And though you're in me now, I fall and hurt you still. My Lord, please show me how to know just how you feel. You have forgiven me too many times it seems. I feel I'm not what you might call a worthy Christian after all. And though I love you so, temptation finds its way to me. Teach me to trust in you with all of my heart, to lean not on my own understanding. I just forget you won't give me what I can't bear. Take me out of the dark, my Lord, I don't wanna be there.
be. And yet because He loves us so, He's promised us eternity. And we can have that promise and be His if we have faith and just believe. Teach us to trust in You with all our heart, to lead